Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. So, excited po ako ngayong araw na to, bagamat medyo hindi po ako nakatulog, napuyat po ako. Pero nakaka-excite po yung message ng Lord na sana talagang i-grasp po natin and i-claim natin. So, anong lahi ka ba nanggaling? Di ba po alam natin may mga lahi tayong pinanggalingan, angkan or merong family tree. Tayo po ba maituturing din na lahi ni Abraham? Ikaw ba? Masasabi mo sarili mo na lahi ako ni Abraham? Or binhi ni Abraham? Okay? So, ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga is about the book of Galatians. So, makibukas po kayo sa akin sa Galatia 3:26 to 29. Galatia. Okay, sabi po dito, pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So let us pray. Panginoon, magandang umaga po. Salamat po sa isang napakagandang araw na patuloy mo pinagkaloob sa amin. Kami po ay naririto muli sama-sama na sumasamba sa iyo. Itinataas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa iyo na hayaan mo po ang banal na Espiritu mo po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, binawasak po namin ang mga gawa ng kaaway in your name, in the name of Jesus, our Lord. Hindi po siya makakapanaig sa iglesyang ito. Because we are all covered by the blood of Jesus. Hallelujah. Panginoon, ikaw po ang maitaas sa kalagitnaang ito. Lord, ibinababa ko po ang sarili ko, not me. Wag po yung kaisipan ko, wag yung nasa sa puso ko ang mabanggit ng aking labi. Gamitin mo lang po ito, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong mensahe para sa bawat isa. Kasi Lord, ako rin mahina. Sa iyo lamang po ako umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po sa patuloy mong gagawin at ginagawa sa aming iglesia. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. So, nasa Book of Galatians po tayo. Ano po ba meron sa Book of Galatians? Sino po yung sumulat ng aklat ng Galatia? Kasi dapat po inaalam natin bakit ba ito nasulat, sino ba yung sinulatan, sino ba yung sumulat. Okay? So para sa pagkakaalam po ng lahat, ang sumulat po nito ay si Pablo, Apostol Pablo. Kaya tinatawag po ito isa sa mga Pauline epistles. Si Paul po yung sumulat nito. Then syempre, ang sinulatan niya ay yung mga taga Galatia. Saan ba si Galatia? Sa Saudi Arabia ba to? Sa Japan ba to? Sa Pilipinas ba itong Galatia? So, ito pong Galatia is nasa north central ng Turkey. So kung Turkey to, hindi ito sa Israel. So, more or less, makikita natin na mas marami po dito yung mga hentil. Katulad natin. Hindi po ulitin ko, hindi po tayo Israelita, hindi tayo Hudyo, tayo po ay hentil. So, dun po sa Galatia, meron po ditong mga Jew na naging Kristiyano.
So may mga Jew Christian po dito at meron din po ditong mga Gentile Christian. Siyempre Turkey di ba? Mga Turkish, di ba? So dito po kaya po sumulat si Pablo sa Galacia kasi nagkakaroon po ng problema. Unang-una may mga parang racial discrimination or racial problem po sila. Di ba? Alam naman po natin na before, sa kanila pong kultura, pag babae ka, mas mahina ka lang. Mas mataas yung mga lalaki kaysa babae, di ba po? Even nga sa kanila, yung panganay, mas malaki rin yung double portion yung panganay. So marami pong ganun sa kanila, di ba? Then, kapag Jew ka, ang taas ng tingin na sa sarili. Kami kasi yung mga pinili ng Diyos. Kayo, Gentile lang kayo. So marami pong ganun. Okay? And then, yung pong mga Jew na naging Christian, nasa sa isip pa rin po nila, dala-dala pa rin po nila yung isipan ng pagiging parang legalistic na tinatawag. Ano ba itong legalistic? Yung sobrang kailangan sundin natin itong kautusan. Ito pa rin. Para pong yung mga Pariseo dun sa panahon ng Panginoong Jesus, di ba? O kailangan, huwag kayong kakain ng ganito kapag araw ng Sabat. O kailangan ganito, di ba? Yung masyadong sobra pong legalistic. So, ito po ay naging sagot ni Pablo, Apostol Pablo, doon nga po sa mga problema na ganito. No? Discrimination, and lalo po yung dito na pinipilit po ng mga Jewish Christian na hindi, dapat sumunod pa rin tayo sa kautusan. Okay? So hindi naman natin, sabi nga ng Bible, hindi naman pinawalang bisa ng Panginoon ang kautusan, diba? Siya nga yung kaganapan nito. Okay. So, punta po tayo sa ating verse for today, Galatians 3:26 to 29. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. For you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, take note, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Okay, Tagalogin po natin, no? Hello, baka po lobat na. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Ito ay sapagkat lahat kayong binautismohan kay Kristo ay ibinihis ninyo si Kristo. Walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego, walang alipin o malayaman, walang lalaki o babae, sapagkat iisa kayong lahat kay Kristo Jesus. Yamang kayo ay kay Kristo, binhi kayo ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya ano po yung sinasabing binhi ni Abraham? Okay? Tingnan po natin, paano ba yung sinasabing binhi ni Abraham? Tingnan po natin yung Genesis 26:3-5. Balikan po natin uli. Ito po kasing Genesis 26, ano na po ito? About Isaac, si Isaac na po. Kasi sabi sa verse 1, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech, na hari ng mga Pilisteo. So ito po yun, nagkaroon po pala ng tagutom. So ang tendency po, napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna. So ano po yun? Ako'y sa iyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Sa ibang version po, binhi po ang ginamit. So yung po palang binhi at lahi, the same lang po pala.
ang buong lupaing ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong lahi, sa iba nga pong version is binhi. At lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ano po ba yung sinasabing binhi? Sino po ba tong binhi na to na sinasabi? Pag tiningnan po natin yung Genesis 3 verse 15, ito po, pinagtatalunan po ito ng mga Bible scholar. Kasi, ang sinasabi nga po nila na ito raw pong binhi na to, yung ultimate na binhi ay ang ating Panginoong Jesus. Genesis 3 verse 15. Naalala niyo po nung kinurse na yung babae at saka yung ahas, si Adan, dahil sa sumuway sila sa Panginoon. So sabi po dito, sa verse 15, kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Alam naman po natin na dumating yung panahon na talagang sobra pong halos winasak na ang Panginoong Jesus. Akala ng dyablo, natalo niya na si Kristo kasi mamamatay na. Mamamatay na siya, mawawala na ng bisa, ano man yung mga pangako na yan. Ang hindi niya alam, yung pong pagkamatay ni Kristo ang pagkatalo niya. Doon po tinapakan ng Panginoon yung binhi ni Satanas. Okay? So, binhi. Matthew 1:17. Paano ba na ang katulad natin, ang mga hentil, ako, Pilipino tayong lahat, paano tayo magiging binhi? Binhi tayo kaya ni Abraham? Ano po kaya sa tingin nyo? Are we? Kasama ba tayo? Karugtong ba tayo sa lahi ni Abraham? Okay, so tingnan po natin sa Matthew 1:1-17. Ito po yung tinatawag na genealogy. Or ito yung at naging anak ni ganito si ganito at naging anak ni ganon. Okay? Basahin lang po natin yung verses 1 and 2. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. So sa 12 anak po ni Jacob, saan po nanggaling ang Panginoong Jesus? Kanino pong lipi? Kay Judah. Okay. So, pag dinire-diretso po natin diyan, marami tayong makikitang pangalan. Then sa verse 17, ang sabi po dito, sa makatuwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Okay, so yung genealogy do sa Matthew 1:1-17, parang nag-end kay Kristo. Bakit kaya nag-end kay Kristo? Kasi alam naman natin na hindi naman siya nagkaroon ng family dito, di ba? Okay. So ngayon, posible ba na tayo ay maging kalahi ni Abraham? Posible ba na tayo ay binhi ni Abraham? Can we consider ourselves as the seed of Abraham? Okay. So, tingnan po natin, balikan natin uli si Galatia 3:26-35. Ito po nakaka-excite. So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So, anak pala tayo ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Every time po na may Bible study kami, tinatanong ko, lahat po ba ng tao ay anak ng Diyos? Sige nga po, botohan nga tayo, lahat po ba ng tao ay anak ng Diyos? Yung pong magsabi lahat ng tao, taas po kamay. Okay, so hindi po. So, tingnan po natin yung John 1:12. Sige nga po, as review, tingnan po natin yung John 1:12.
Para po makasigurado tayo, kasi baka gawa-gawa ko lang po ito eh, di ba? Ano po sinasabi sa John 1:12? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, sino lang po ang may karapatang maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap at nanampalataya sa Kanya. So kapag pala hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesus, ano po tayo? Kanino tayong anak? Hindi pala tayo anak ng Diyos. So sa umaga pong ito, bali po pala, wini-welcome po namin lahat ng naririto ngayong umaga. Meron po ba ngayon lang po nakadalo dito sa church? Meron po bang first time lang po nakarating dito or second time? Meron po. Okay, so salamat. Okay. So, importante po pala na tanggapin natin si Kristo as Lord and Savior. Kasi sabi dito, ang sa Kanya, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, pwede po ba na saglit po tayong yumuko at manalangin? Kung hindi ka pa sigurado na anak ka na ng Diyos, kung wala pa si Kristo sa puso mo, kung hindi mo pa siya tinanggap na sarili mong tagapagligtas, kasi dapat personal tanggapin natin si Lord na kaya siya napako sa krus dahil sa ating kasalanan. Pwede ka bang manalangin? Anyayahan natin ang Panginoon sa puso natin. Pagsisihan mo yung iyong mga kasalanang nagawa. Kasi dahil sa kasalanan na yan, kaya si Kristo napako sa krus. Pwede kang manalangin katulad ng panalangin kong ito. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Simula pa nung ako'y bata. Hindi po ako naging karapat-dapat. Hindi po ako naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya namatay ka doon sa krus para sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon na susundin ko. At ikaw po ang aking tagapagligtas. Sa oras po ng aking kamatayan, isama mo po ako sa iyong kaharian. Pakisulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. So as simple as that, ganun lang po pala yung kailangan nating gawin. Manampalataya tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Hindi po pwedeng ligtas na yung tatay ko, ligtas na rin ako, or ligtas na yung nanay ko, ligtas na, hindi po, individual po ang ating kaligtasan. So even po yung binasa natin sa John 1:12 na sino mang na ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung halimbawa ang tatay ko anak ng Diyos pero hindi ko tinanggap si Kristo, hindi po pala ako anak ng Diyos. Okay? So importante po ito. We are children of God. Sabi po sa Galatians 3:26. So in Christ Jesus, you are all children of God. So, sabihin mo sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Di ba, ang sarap isipin na anak na ako ng Diyos. Di ba, anak ako ng Diyos.
Ano ginawa ko para naging anak ako ng Diyos? Gumawa ba ako ng mabuti? Sumama ba ako sa isang religion? Hindi. Ano po yung gagawin natin para maging anak ng Diyos? Ano sabi? By faith. Through faith in our Lord Jesus Christ. Okay. Siya na po yung gumawa nito kasi hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Kaya si Kristo na po. Ang kailangan na lang natin gawin is manampalataya by faith. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sabi ni Pablo sa kanila, nagkakagalit kayo mga Jewish Christian at mga Gentile Christian. Huwag na kayong mag-away, pare-pareho kayong anak ng Diyos dahil nanampalataya kayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay, next, ano pa po yung makikita natin dito? Okay? Hindi lang po pala tayo children of God. Ito po yung identity natin in Christ. Okay? Sa verse 27, we are clothed with Christ. For all you were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Take note po natin to Baptized into Christ. Sinabi po ba na water baptize? Kasi merong ibang nagsasabi po, kailangan, para maligtas ka, kailangan na bautismohan ka in water. Pero dito po, malinaw po na sinasabi dito, baptize. For all of you who were baptized into Christ. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. So kahit ilang beses ka maglublob, ilang beses kang bautismuhan sa tubig, kung hindi ka nabautismuhan kay Kristo, paano na po? Diba? For all of you who are baptized in Christ. Baptized in Christ daw po. Nabautismuhan kay Kristo. Okay? Ay pinananahanan ni Kristo. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Imagine natin, nung nagbautismo tayo, di ba? Nung tayo po ba ay nagbautismo, sabi nga, it means baptizo. Baptizo sa Greek, kung hindi po kayo nagkakamali. Immerse, inilubog, di ba? Hindi winisikan lang. At hindi naman parang nilublob lang yung isang parte ng katawan. Nung tayo po ay nabautismohan, tayo po ay buong-buo na inilubog sa tubig. Hindi po pwede yung not by sprinkle. Kung halimbawa i-sprinklean ka lang, baptize in Christ, sprinkle. Pwede naman na yung pag yung tubig, naalala ko the other day, meron daw pong uso sa TikTok yata yun. Yung sa simbahan. Ang ginawa na po na pang bless na holy water is parang hose? Sprinkler. Ginagano na para lahat. So, minsan may makikita ka doon na, siyempre wala naman silang damit na dala, baka umiiwas. Di ba? Siyempre ikaw din, halimbawa, malakas yung sprinkler na ganun. Baka okay na sa akin, konti lang. Huwag naman akong paliguan, naligo na ako, di ba? Pero, kaya po hindi sprinkle, kasi pwedeng sabihin natin na, oh Lord, eto lang hindi nakasama yung bulsa ko. Hindi kasama yung bulsa ko doon sa na-sprinkle ng aking ng tubig. Or hindi rin pwedeng deep lang na eto yung tubig. Lord, paako lang yung susunod sa'yo. O kaya naman, bibig ko lang, magpe-pray lang ako, magpupuri lang ako sa'yo, pero hindi na ako mag-share ng mabuting balita. Diba? O kaya hindi na ako mag-o-offering Lord. Bibig ko na lang, mag-worship na lang. Pero buong katawan po ba tayo in-immerse at water? Buong katawan tayo. At yun pong immersion in water is just a symbol. Kasi po, ang dapat, we must be baptized into Christ.
mabautismohan kay Kristo. Paano po ba mabautismohan kay Kristo? Dapat po, to be baptized in Christ, we should follow through and do what Jesus told us to do. Di ba? Kailangan nga nagbaba tayo ng Bible. Kung ano yung sa tingin natin. And by conviction ng banal na Espiritu, diba? Dapat lagi tayong nananalangin, sumasamba sa Kanya, namumuhay ng kasama niya. Diba? Sa Romans 2:1. Diba? Dapat bago na yung pag-iisip natin. Diba? So, we must be baptized into Christ and clothe yourselves with Christ. Maganda po ito. Clothe yourself in Christ. Every day may mga damit tayong sinusuot, 'di ba? Pero sana po ang isang ano po natin dito, dress accordingly. 'Di ba? Halimbawa, nasa bahay ka at napakainit, pwede ka naman sigurong mag-short at mag-sleeveless, 'di ba? Lalo ngayon, sobrang init talaga. O, hindi po ba nakakatawa yung sobrang init sa labas, tapos may makikita tayo naka-fur coat. Di ba? Parang nasa Amerika na nagwi-winter. O kaya naman sa winter, makakakita ka ng naka-ano lang, di ba? Yung very scantily clothes lang. So, dress appropriately. Even po sa church, meron pong damit na pwede sa church. At meron naman pong damit na please lang po. Kung yung damit po na yon ay pang party, sa party po natin isuot. Pero kung lalapit tayo sa Panginoon, dress appropriately. Okay? So, pero ano po yung sinasabi dito? Clothe yourselves with Christ every day. Kailangan po suot-suot natin si Kristo. Yung umaga pa lang pagkagising mo, paarala mo sa sarili mo na bago ka na. Clothe yourself with Christ. Okay? Kasi tayo madalas, sarili pa rin natin nakasuot. Pag nasa sasakyan at merong nagagalit tayo agad. Hindi natin makontrol yung sarili natin. Kasi yung sarili pa rin natin, yung suot-suot natin. Subukan po natin isuot ang Panginoon. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng nabautismohan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Okay? Let us clothe ourselves with Christ. Okay? So, meron po bang katulad ko dito na konting ano lang, nagagalit na, umiinit na yung ulo. So, let us remind ourselves, oy, anak na ako ng Diyos. Dapat suot-suot ko kahit saan ako nagpunta. Yung, paano mo malalaman na suot-suot mo si Christ? Paano nyo po kaya malalaman na suot-suot nyo si Kristo? Nangyari na po ba sa inyo yung napunta ka sa isang lugar, tapos bigla na lang may lumapit sa'yo, Christian ka? Kasi nakikita nila sa buhay natin, sa pananalita, sa pagkilos natin, kung dala-dala natin si Kristo, kung isinuot natin si Kristo o hindi. Kasi, nakakalungkot talaga. Meron akong mga bagong office mate na kabataan. Sana hindi ito sa mga kabataan natin, no? Pero, so alam ko, kasi tinanong ko sila before, nung una, okay, nakita ko parang they are Christian. Then later na, nagkaroon na kami ng mga, team building, tapos nagkaroon na sila ng mga barkada, nakikisama na sila doon sa mga hindi tamang gawi. So lagi na silang inaaya, lagi na silang inaano. Nakita ba si Kristo sa kanila? So sana po sa atin, makita po lagi sa atin si Kristo. Okay? For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Okay, next. Verse 28 to 29. Sabi, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, we belong to Christ. If you belong to Christ, then we are
Abraham seed. Sabi dito, Abraham seed na po tayo. Kasama na po tayo dun sa binhi na tinatawag dito, binhi ni Kristo. At titingnan po natin dito, hindi po tayo nakarugtong doon sa genealogy sa Matthew 1:1-17. Pero spiritually, ang connection po natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil tinanggap natin siya sa ating puso, nananampalataya tayo sa Kanya, tayo ay connected kay Kristo. So kung si Kristo po ay connected kay Abraham as seed, siya yung ultimate seed, so tayo po pala, seed of Abraham din. Diba? Nakuha niyo po? At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at, malinaw po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? So, we can say po pala na kabilang tayo sa lahi ni Abraham, spiritually. Na? At isa pa po ito, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, pwede po bang itaas yung kamay nung kabilang sa lahi ni Abraham? Amen. Kabilang po tayo sa lahi ni Abraham. Sabi dito, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So, hindi lang tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Tayo po ay heirs. If you belong to Christ, then you are Abraham's, sa heirs na po tayo, 29b. Heirs according to the promise. Tagapagmana po tayo. Maaaring dito sa lupa, wala pong laman yung bulsa natin. Pero yung tunay na identity natin kay Kristo, tayo po ay tagapagmana. Tagapagmana ng kaharian ng langit. Lahat ng ipinangako, tayo po ay heirs of Christ, tagapagmana. So, ano na po yung identity natin in Christ? Tayo po ay anak ng Diyos. Dapat tayo po ay pinananahanan ni Kristo. Kasi, paano na mananahan sa atin ang ni Kristo? Kasi, once na tinanggap natin si Lord, di ba yung Holy Spirit, hindi na natin kailangang sumunod maging legalistic sa kautusan kasi si Holy Spirit na yung nagtuturo sa atin ng gagawin natin, di ba? As long as sumusunod tayo sa banal na Espiritu, siya po yung magdidirect ng path natin. So, we belong to Christ. So, nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, marami pong nabago sa atin. Unang-una, we have a place in eternity. May lugar na po tayo sa eternity. Saan po yun? Wala po ba kayong lugar sa walang hanggan? May lugar po tayo sa kaharian ng langit, sa walang hanggan. Okay? Then, we have a place in the society. Etong society, etong community natin. Di ba dati, isang pamilya lang tayo. Ngayon, ang laki po ng pamilya natin. This is the family of God. The community of God. Tayo pong lahat to. Diba? Amen po ba? Parang hindi kayo natuwa. Na isang pamilya po tayo. Family of God. Then, we have a place in history. May place po tayo sa history. Kasi ipinangako po ito eh. Ipinangako ito doon sa binasa natin sa Galatians 3:26, di ba? At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham. History. Simula doon kay Eva at kay Adan, kay Abraham, kay Jesus Christ, we are connected. So, we have a place in the history. Ito po yung kumilala sa Panginoon noon, ngayon, sa mga susunod pang panahon. Diba? Ang ganda. Okay? So, pwede po kaya na everyday paggising pa lang natin sa umaga.
Thank you, Lord. Anak ako ng Diyos. Remind natin sarili natin, anak ako ng Diyos. Para everyday, the whole day, lagi nating maaalala. Naglalakad tayo sa kalye, may nakita tayong nakakainis. Oops, anak ako ng Diyos. Okay? Nasa kalsada ka, nagdadrive ka, maraming mga bigla-bigla. Oops, anak ako ng Diyos. Sa opisina or sa eskwelahan, ang daming mga nambubuli, nang iinis, mga bagay-bagay na nakakainis. Oops, anak ako ng Diyos. Kaya po kaya natin ipamuhay, isuot ang ating Panginoong Jesus? Okay? Sige nga po, pwede pakibalik ulit doon sa Galatians 3:26. Pwede po kayang sabay-sabay natin basahin itong Galatians 3:26 at isa puso natin. Sige po. 1, 2, 3. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Ito ay sapagkat lahat kayong binautismuhan kay Kristo ay ibinihis ninyo si Kristo. Walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego, walang alipin o malayaman, walang lalaki o babae, sapagkat iisa kayong lahat kay Kristo Jesus. Yamang kayo ay kay Kristo, binhi kayo ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Okay, ngayon, gawin po nating personal. Okay? Gawin nating ako. Yan, yung mga kayo. Gawin po nating ako. At namnawin natin sa sarili natin, no? Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ako ay naging anak ng Diyos. 27. Ito ay sapagkat ako ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Griego, walang alipin o malayaman, walang lalaki o babae, sapagkat iisa tayong lahat kay Kristo Jesus. Yamang ako ay kay Kristo. Binhi ako ni Abraham at tagapagmana ako ayon sa pangako. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. Pasalamat po tayo. Father God, maraming salamat po. Hindi naman talaga kami karapat-dapat eh. Kaya po ikaw yung gumawa ng way. And we thank you, Lord, kasi itinuturing na kami ngayon na anak ng Diyos. Panginoon, ang dalangin po namin na tulungan mo po kaming mamuhay na bilang mga anak ng Diyos. Patuloy po na makita sa amin yung pag-ibig kahit sa mga tao na hindi kaibig-ibig. Lagi mo pong kontrolin yung aming puso at isipan. Bagamat maraming bagay po talaga sa paligid ang hindi po namin makontrol or minsan hindi po talaga namin maiwasan. Lord, lagi mo po kaming i-remind na kami ay anak mo. At nawa, sa bawat segundo ng buhay namin, maluwalhati ka. Maging proud ka sa amin na yung mga anak, Panginoon. Ito po yung aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Naalala ko po yung MYMP. Ang ibig sabihin po pala ng MYMP, may nakakaalam po ba? Make your mama proud. So bilang mga anak po ng Diyos, sana po, let us make our Papa, our Father, proud. Sana sa buhay natin, maging proud po. Yung kahit halimbawa yung si Satanas lapit ng lapit sa God. O ito, ganito, ganito. Sabihin ni Lord, ay, itong anak ko na to, hindi mo kaya yan. Okay? Proud ang Diyos kay Job.
Sana sa buhay po natin, maging proud din ang Panginoon. Thank you po, Ate Malu. And at this point po, tayo ay dadako sa ating communion. May kakanta ba? Meron. Sorry. Sige, mag-ano lang muna tayo. No? Let's remind ourselves bakit ba tayo nagko-communion? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong part ng program? First, communion is a culture. Problema, hindi po natin kultura yon. Bakit natin sinusunod? Kultura po ito ng mga Hudyo because this is a culture wherein they are celebrating the feast of the Passover. Tapos ano po sila. So, ba't tayo sumusunod? Later we'll know. But I would like you to learn that it is a culture, hindi natin. Kultura po nila. Okay? Kasi marami silang feast. And if you will be reading in 1 Corinthians, doon po kasi yung pag binabasa, at dumampot siya ng tinapay, at nasa 1 Corinthians po yun. Alam niyo po ba in 1 Corinthians, pagkakugulo yung tema nung Lord's Supper. Sabi ni Pablo, teka, nagko-congregate nga kayo. That's the second point na gusto ko makita natin when there's communion. It's a congregation. Nagsasama-sama. Kaya nagkakaroon po ng communion. And the congregation is per family. Pamilya. Pero sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, teka, parang mali yung ginagawa ninyo. Nagkakagulo kayo. Alam nyo bakit po nagkakagulo? Kasi sila mismo po may pagkakahati-hatian. They have their cliques. That's a term in English. When you say cliques, it's CLIQUES. Or faction. Ako dito. Para pong outing. Yung, ako may dalang adobo, dito lang sa cottage na to. Ako may dalang pininyahan, dito lang sa cottage na ito. Yun po yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians. Teka, parang may mali. Bakit parang pinaghahati-hati kayo ng Lord's Supper? At ang gulo. Kasi mayroong nauunang kumuha, nauubusan yung mahihirap. Basahin niyo po yung 1 Corinthians nyo. It's not me, I'm just telling it to you. But please read your 1 Corinthians. Kasi baka mamaya nagiging programa na lang po yung ating communion. No? And we need to reflect it also. Baka nga tayo ay nagkakahati-hati din, no? Hindi po dapat pinaghahati-hati ng communion or Lord's Supper ang bawat isa. Dapat po ay pinagsasama-sama tayo in one point. At yun nga po, yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang ganda nung message, no? Walang Hudyo, walang Hentil. Kasi pag may Lord's Supper, ako muna mauuna, mayaman ako. Ako may dalang maraming pagkain. Ganun po hindi. It's all fair, equal in the Lord's eyes. Through faith, through His grace. So, sana po makita natin yon. But I'll proceed to the next point, pero may kakanta po, pero kuha muna tayo ng elemento and we'll put it into order. Tayo po muna lahat ng matatanda. Matatanda muna po ang kukuha ng elemento. Ayaw tumayo ng matatanda, ayaw sabihin matanda siya. Sige na po, tayo na po, unahin po natin. And this is part of it, no? Yung communion, mga bata, sige, reminder to, no? Pag may mga handaan, sige po, umami na po kayong matanda na po kayo, kaya kumuha na po kayo, please. Mga anak, kabataan, reminder to, communion. It's in order. Lalo pag may handaan, hindi kayo ang dapat nauuna. Okay, mga kabataan? Okay tayo doon? Okay, good. Sige po. That's in order. Okay? Next po nating papatayuin ay ang mga kababaihan. Tayo po lahat ng mga kababaihan. O baka pati yan, malito pa kayo. Babae ba ako? Oo, babae ka, tumayo ka na. Okay?
Ngayon po, isusunod natin yung mga kabataan. Sige po mga kabataan, pwede na kayo. At ihuhuli po natin ang mga kalalakihan o ang mga padre de pamilya. Huli po ang mga padre de pamilya. Habang kumakanta po, manahimik po tayo at magsiyasat po ng ating mga sarili before God. Okay po? Ikaw ay sabahin, wagas na pagsitay iyong tingin, kalakip ng kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Thank you po. The next part po nung kwento ni Pablo is that nagkakagulo, no? At yun nga yung walang order. And that's why we need to put things in order. At isa po sa order na iyon ay sabi, huwag kang magpapartake. Very, strong yung sabi. Do not partake. Huwag kang sa Tagalog magpapartake. Huwag kang sasali. Ayan, huwag kang sasali doon sa gawain na yon if you know in your heart that there is wrong with you. Ano ba yung mga yon? Again, basahin niyo po yung 1 Corinthians nyo, it's a congregation that time. So kung ikaw mismo ay mayroon kang sama ng loob dyan sa kakongregate mo, teka lang muna, mag-ayos-ayos muna tayo. Diba? Because the blood and that bread or that cup, ang simbolo po niyan ay pagkakaayos. Ayos. So, it's a command. Bakit ba natin ito ginagawa? Hindi naman natin kultura. Ginagawa natin kasi it's a command. It's a command by God that every time that we are congregating, every time that we are together, alalahanin natin siya. Okay, siya na nabayubay yung katawan sa krus, namatay para sa iyo at para sa akin, sa kasalanan ko na dapat ako magbabayad pero siya nagbayad. At hindi yun dapat niyuyurakan ng kaguluhan. Hindi yun dapat binabaliwala lang ng may nauunang kumuha, nauubusan yung iba. That's the very context nung communion. It congregates us. Pinagbubuklod po tayo sa iisang ulo. The head of the church is Christ. Hindi dapat nito pinagbubuklod. Hindi nito dapat hinihiwalay ang mayaman sa mahirap. That's in 1 Corinthians. Hindi po ako nagsabi. Okay? Hindi dapat nito pinagbubuklod yung Hentil, Hudyo. Hindi. Dapat pinagbubuklod. Hindi pinaghihiwalay.
Okay po. Why do we do this? It's a command. It's a command. And lastly, why we do this? Because it's a covenant. Ano pinagkaiba ng command? Command, isa lang may sabi. But the covenant, it's between two. Okay? It's between two. You and your God. Ano po yung covenant? Sabi, doon sa 1 Corinthians, ako ay namatay para sa iyo. At ako ay babalik para sa iyo. So the communion is not just remembering that Christ died for you. Kasi malungkot yun. Di ba po? Ang lungkot nun, baka every time nagko-communion tayo, namatay si Jesus. That's part of it. Pero I want you to celebrate. Sabi nga, it's a commemoration and celebration. Dahil sabi sa 1 Corinthians, it's a covenant between you and your God that He died for you and He rose again and He will return para kanino? Sabi nung topic, para sa mga anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? Sila na nanampalataya. Hindi sa sarili nilang gawa, hindi sa kagwapuhan o kagandahan nila, hindi sa yaman nila, kung hindi nanampalataya na may isang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay, nabayubay ang katawan sa krus, tumigis ang dugo para sa iyo at para sa akin. So hindi po ito basta-basta gawain. Hindi po ito, sabi nga ng term ngayon, hindi ito chipipay. Hindi po ito cheap. No? Buhay po ng Diyos ang ating pong sineselebrate. Kaya po sana sa mga susunod pa natin na communion, alalahanin natin that this is not just a communion na maupo ako, kukuha ako ng cup, ng tinapay. All of those are symbols. But I want you to get the essence of that. The essence of that is God loves you. At kung mahal ka ng Diyos, hindi magulo ang communion. Katulad nung sa 1 Corinthians. Hindi hati-hati. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, hindi naghahati-hati. Nagbubuklod. Okay po? Maaari po ba tayong tumayo? Hawakan po natin yung ating mga tinapay. At sabi po sa 1 Corinthians, at nang kanyang kuhanin ng tinapay, pinaghati-hati niya ito, nagpasalamat sa Diyos. At hinati-hati iyon. Bakit? The body of Christ is appropriated well. Hinati-hati. Enough and sufficient for you and for me. Ang katawan na nabayubay sa krus ay sapat. Hindi siya kulang. Sa sandali po natin pananahimik habang hawak yung simbolo na ito, maaari mo bang alalahanin kung ikaw kaya yung hinagupit, yung katawan mo kaya yung hinagupit na bayubay sa krus, would that be enough? The answer definitely is not. So I want you to realize na yung hawak mo na yan, simbolo man yan, pero yung hawak mo na yan ay patunay ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. God, we thank you for this moment that we are partaking this symbol of your body. We thank you that we have this chance to congregate. We have this chance na magsama-sama, alalahanin yung kabutihan mo, yung pinagdaanan mong hirap, na dapat kami yung nagdaan doon. But thank you, God, that you said yes to your calling at the cross. Thank you for the love, God, through Jesus Christ. Sabay po natin tanggapin ang katawan ng simbolo ni Jesucristo. Atin pong itaas ang simbolo ng dugo ni Jesucristo na nabayubay sa krus. Blood means life. Ang dugo, ang ibig sabihin ay buhay. At nung tinanggap mo si Jesus, napunta ka na sa
bloodline. Sabi nga, genealogy, napunta ka na sa linya ng dugo ng Diyos. At ang dapat na dugo na nananalaytay sa iyo ngayon ay ang dugo ng pagiging anak ng Diyos. So Father, we thank you for this symbol. Simbolo man po ito, but we claim that the blood of Jesus at the cross is enough for us to be healed, for us to have life. Jesus came to have us life. You said it in John 10:10, and we thank you, God, na we will partake, we will remember that as we partake, habang tatanggapin namin ang simbolo ng dugo mo na ito, mayroon kaming buhay na sagana at kasiyasiya dito sa lupa at higit sa lahat, diyan sa piling mo sa langit. Salamat po sa dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ni Jesucristo. Sapagkat tuwing iinom kayo o kakain ng mga simbolong ito, ito ay ginagawa ninyo bilang pag-alaala na may isang tagapagligtas na namatay doon sa krus para sa iyo at para sa akin na sumampalataya at naniwala sa Kanya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Purihin ang Panginoon. Alright, good morning po. Sabi nga po sa preaching kanina, let us make our mama proud. But this time, let us make our Lord proud by obeying and giving our tithes and offering. So, everyone, church, I invite you to join me in a prayer. Lord God, thank you so much for all the blessings, for all the gifts na binibigay niyo sa amin every day. And Lord, we know na without you, we are nothing and we will have nothing. Sapagkat wala kaming kayang gawin sa sarili lang namin, Lord God, but it is you who provides, it is you who sustain. Kaya po, sa mga oras na to, at this very time, we have our finances, we have our food. Lord, we are able to have our communion right now. Lord, this is the time, the perfect time for us to give you what you deserve. Sabi mo nga, Lord God, nasa sayo na ang lahat. But this moment, Lord, we want to show our obedience to you, Lord God, by giving our sacrifice. And Lord, these offerings and these tithes, alam po namin na it is also from you. It is also from your blessings na binigay sa amin. But sometimes, mahirap for us to let go, lalo na kung may mga challenges kami financially and shortcomings. But God, may you bless us. May you bless the heart of your children na faithfully, walang sawang nagpapakita sa iyo, Panginoon, ng pagsunod sa pagbibigay ng kanilang ikapo. Lord God, we know that you complete us. Wala nang iba na makakapag-satisfy sa amin dito, sa mundong ito. And Lord, nawa po sa pagbibigay namin ngayon, may you be pleased and may you be happy. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Napakaganda at napakainam pagmasdan na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itian at kamayan ang ating mga katabi at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama! Halina, sama-sama, Awitan natin siya! awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Itaas at ikaway. Lahat ay magsa
Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa atin pong every Wednesday na prayer meeting. Alam niyo po, napakasarap po na sama-samang magpuri sa Panginoon at meron po tayong mga answered prayer. Kaya nakakatuwa po, hindi po nawawalang kabuluhan yung ating mga ginagawa sa Panginoon. And every last Friday po, meron po tayo dito rin na Nights of Praise and Worship. Sama-sama po tayong anli na sumamba sa Panginoon. Pwede na po ba tayong tumayo lahat? Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming pong pinagsalusaluhan. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay, sa iglesyang ito, Panginoon. At nawa, Lord, lahat din po ng aming ginawa, inawit, ay nagdulot ng kasiyahan sa iyo. Kapurihan na itaas namin ang pangalan mong banal. Maraming salamat po, Panginoon, at maging sa aming pong paghiwa-hiwalay, dalangin po namin na ang presensya mo po ang patuloy na siyang sumama sa amin, Panginoon. Every day, control us, Lord. Every day, remind us na kami po ay mga anak mo. Control mo po lagi ang aming mga pag-iisip at ang aming po mga puso. At alam namin na ikaw po yung Diyos na bumabago sa amin sa araw-araw. Thank you, Lord. At ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama na sumakanya ang kalwalhatian magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Remind ko lang po, later may board meeting. Dito po tayo sa Kids Church. And meron pa rin po tayong teaching for our last topic for this quarter. Are we blessed? Hallelujah. So bago po tayo umuwi, sabay-sabay po nating papurihan at pasalamatan ng ating nag-iisang Diyos. Hallelujah, God! Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyo mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y namamangha, umaapo sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailan. Hallelujah! 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 Sa iyong pagsamba. Hallelujah! 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 Sa iyong
And po, for those who will attend the teaching po,